Hello guys, so kahapon nagkaroon ng problem yung GCash. So maraming users ng GCash ang nawalan ng pera. So yan yung laman ng balita, no? Ilang minuto lang or segundo, biglang nalimas daw yung laman ng kanilang mga e-wallet. So basahin natin tong vlog ng GMA News Online. So yan. So yun nga, sabi dito nagkaroon ng mga unauthorized transactions. At to may mga artistang na biktima rin, no? Isa na rito si Kapuso Pokwang. So ito pala guys, sabi dito, nagkaroon ng errors in ongoing system nila, no? And isolated lang daw to sa ilang users. So yan. So sabi naman ng GCash, so reach out naman sila sa mga affected accounts at i-adjust nila yung mga wallet ng mga users. So meaning malamang ibabalik naman ng GCash yung mga nawalang pera. So yun lang. So siguro kung nawalan kayo ng pera guys sa GCash, so maganda tumawag kayo sa GCash, sa kanilang customer support, or maglag ng ticket. Pero di natin sure guys, no, kung ano nga ba yung totoong nangyari, kasi di naman sasabihin talaga ng GCash yan. Pwedeng sabihin lang nila nagkaroon ng problem sa kanilang system, pero hindi nila sasabihin kung nahack nga ba sila yung kanilang buong system, no? Or hindi rin natin masabi kung nahack yung mga phone ng mga users na to. Tingin ko isolated lang naman to. Hindi naman lahat ng GCash users ay nawalan ng pera. Kasi ako, gumagamit din naman ako ng GCash, pero hindi naman ako nawalan. So mukhang isolated lang tong issue na to. Pero hindi natin alam, no? Ayaw kasi magsabi ng GCash kung ilan yung naapektuhang users, no? Pero I think baka more than 1,000 users din yung naapektuhan nito. Pero ang tanong guys, no, paano nga ba tayo makakaiwas sa ganitong mga issue sa mga e-wallet, no? Paano nga ba natin mapoprotektahan yung ating mga account, lalo na yung laman ng ating mga e-wallet, no? So hindi lang ito guys, no, para sa GCash, para sa mga GCash users, pati rin sa ibang mga e-wallet gaya ng mga Paymaya and other mga e-wallets, no? So paano nga ba tayo makakaiwas, lalo na sa mga hacking, no? Kasi pwedeng na-hack din yung mga phone ng mga users. Kaya nangyari yun. So, advice ko guys, para makaiwas tayo sa mga hacking, no? Ang una guys, iwasan nyo yung pag-click ng mga links na nare-receive nyo sa mga text or email, no? Kasi yung mga links na yan guys, pwede kasing connect sa internet at mag-download ng mga virus sa inyong mga phone. So, pag hindi nyo yan basta-basta malalaman na meron na palang virus yung phone nyo, no? Kapag nag-click kayo ng mga link na yan, kasi yan, parang sa background lang naman yan. So, hindi yan mapapansin na na-download nyo na pala yung virus na yan. So, no, yung virus na yan guys, nag-aabang lang yan ng tamang oras kung kailan siya aatake, no? So malamang no, either madaling araw, no, yung pagtulog na kayo, doon lang sila aatake. Yes, yan guys. So, number 1, huwag iwasan nyo yung pag-click ng mga links na nare-receive nyo sa mga text at email. At pangalawa, iwasan nyo rin guys mag-download ng mga games, no, or apps sa inyong mga phone, na lalo na yung mga free apps, no, na hindi nyo naman kilala, no, or yung mga bagong apps ngayon. So kasi karamihan din sa mga apps na yan guys, ang gumagawa niyan mga hacker din, no. So possible na sa mga apps na yon may mga naka-install na script or program na pwedeng ma-hack yung inyong phone, no. So pag nakita nila na gumagamit kayo ng e-wallet, pwede nilang ma-hack kasi yan. At maganda rin guys kung ang inyong GCash ginagamit yun sa mga business naman, no. Mas maganda guys,
i-separate nyo yung phone na ginagamit nyo para sa GCash, no? So sa phone na yon, ang naka-install lang doon guys yung mga apps na may kinalaman sa business nyo, no? Or maganda kung ano lang, kung mga GCash lang o kaya mga banking apps, no? Yun lang yung i-install nyo doon para naka-separate, no? And also, ugaliin din natin guys na mag-change ng mga password, no? Maganda mga every month, no? Pero okay lang naman kahit every 3 months or 6 months. Basta nag-change kayo ng mga password, lalo na sa mga e-wallet nyo guys, para safe. So yun guys, no? Ingat-ingat tayo ngayon, lalo na magde-December, no? Alam ng mga scammer guys, or ng mga hacker na maraming pera yung mga tao ngayon pag November and December. So dyan sila umaatake. So ingat-ingat din guys, no? And also, isa pang additional advice, no? Kung hindi nyo naman ginagamit yung inyong phone at kung matutulog lang kayo guys, no? Maganda i-off nyo na guys yung data ninyo. Yan. Kasi madalas yung mga hacker, no? So umaatake sila pag pag alam nilang tulog kayo, no? Doon sila aatake. So maganda i-off nyo lang, or pwede nyo ring i-airplane mode muna. Yan. Kung wala naman kayong in-expect na tawa, basta i-off nyo lang yung data nyo pag hindi nyo kailangan, no? So yun lang guys, no? So ingat-ingat lang tayo ngayong panahon ng mga bear months.